Ang ating binasa mga kapatid in Job chapter 1 and chapter 2 ay isang kilalang aklat sa buong Biblia. And this book that is ascribed to a man by the name of Job ay madalas po na kinikilala isang aklat mga kapatid that teaches us bakit pinintulutan ng Diyos na maganap ang mga ilang bagay sa buhay ng isang taong matuwid. Pagdating po sa ating secular society, whenever there is suffering and whenever there is trials and tragedies na dumarating, ang unang-una sinasabi ng mga tao po sa mundo is this: why do bad things happen to good people? Pero biblically speaking mga kapatid, wala ni isa ho sa atin ay mabuti. Wala ni isa ho sa atin ay matuwid. Wala ni isa ho sa atin ay masasabi po natin dumalakad perfectly sa pamantayan at tuntunin ng ating Diyos. And therefore, kung ano man po ang ating nararanasan, mula po sa probidensya po ng Diyos na Kanyang pinahintulutan na maganap sa ating buhay, we deserve everything that comes our way. Why? Because by nature, tayo po ay makasalanan. Pero dito, nakikita ho natin mga kapatid, ang isang lingkod ni Yahweh by the name of Job. Ayon po sa ating mga binasa mula po sa versikulo 1 hanggang versikulo 5, si Job po ay isang matuwid na lingkod ng Diyos. Now, this does not mean, of course, na hindi po siya makasalanan. This does not mean hindi po siya ipinanganak na hindi makasalanan. But rather, meron pong nais ihatid ang banal na Espiritu sa pag-uugali at pamumuhay ng kanyang lingkod na si Job, na ang sentro po ng description ng banal na Espiritu sa taong ito is that number 1, siya po ay matuwid, walang kapintasan, may takot sa Diyos, at umiiwas sa kasamaan. So pagdating sa kanyang moralidad, pagdating po sa kanyang karakter, wala po siyang kapintasan. Matter of fact, in the original, we can translate this as, araw-araw siya walang kapintasan. Araw-araw po siyang matuwid. Araw-araw po siya dumalakad sa kabanalan ng Diyos. In other words, nakikita, napapansin ng Diyos sa buhay ni Job na talagang may paggalang siya kay Yahweh. Kinakatakutan niya si Yahweh. May pagmamahal po siya kay Yahweh. So when it comes to his morality, wala po siyang kapintasan. We could even say that ang kanyang pag-uugali, ang kanyang description, parallels in great similarity sa ating Panginoong Hesukristo. He hates evil. He walks in the ways of the Lord. He is completely righteous, completely perfect. So si Job ay masasabi po natin greatly similar sa buhay ng ating Panginoon. Pero hindi lang ho natatapos diyan. Buot pa ho sa kanyang pagiging makadiyos na tao at lingkod ni Yahweh, siya po ay pinakamayaman in all of the men of the East. Now, in those days, hindi po natin maikukumpara po ang definisyon ng kayamanan sa ating kasalukuyan sa sinaunang panahon. The definition of being rich, at least from a business financial standpoint, are those na marami po ipon o pera. But in those days, kung ikaw ay masasabi po natin have 20,000 worth of animals, ikaw ang pinakamayaman in those days. Biro nyo po, 7,000 tupa, 3,000 camels, 500 pairs of oxen, 500 pairs of donkeys. So kung bubuin po natin ang lahat-lahat ng kanyang ari-arian pagdating sa mga hayop, it is well over 20,000. At ang isang kabayo, ang isang oxen, ang isang sheep, in our currency ay pumapatak anywhere between $3,000 pataas. Ang isa. And the Bible says Job had 7,000 of them. 3,000 of this, 500 of that. Siya ang pinakamayaman. Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit ang kanyang mga anak sa araw-araw, sila po ay kumakain, banqueting, feasting every day. Dahil kung ganyang karami ang iyong mga hayop.
Tapos nanganganak pa ang kanilang mga hayop. Araw-araw po sila nag-feast. At sa pagiging matuwid po ni Job, the Bible says, lagi po siya gumigising na maaga. It can also be translated, araw-araw po siya masigasig in order na ipanalangin ang kanyang mga anak. Ito po ay nagbibigay ho sa atin ng magandang aral that bagamat wala po tayo sa kalagayan po ni Job in this historical scene, nevertheless, meron pong prinsipyo, meron pag-uugali si Job bilang ama at pare ng kanyang sambahayan. It doesn't matter kung anong edad ang kanyang mga anak. Ang kanyang concern is that kung ang aking mga anak ay nagkasala sa inyo, Panginoon, patawarin niyo po sila. Kung ang aking mga anak ay hindi nagkaroon ng nais na kilalanin ka, pakinggan ang iyong mga salita, tanggapin ang Panginoon Jesucristo, patawarin niyo po sila, Panginoon. Nag-aalay araw-araw si Job para sa kanyang mga anak dahil yun ang bunga ng isang taong matuwid. So masasabi po natin, si Job ay matuwid, si Job ay mayaman, talaga masasabi po natin, walang dungis ang kanyang pag-uugali, depende po sa how the Bible portrays it in this chapter and in the next chapters to come. But nevertheless, siya po ay walang kapintasan. Now that begs the next question. Kung si Job po ay walang kapintasan, at si Job po ay nagmamahal, naglilingkod sa Diyos, at meron po siyang conviction na ipanalangin araw-araw ang kanyang sambahayan, lest they have sinned against God in their hearts. Bakit pinintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito sa Kanya? Sa ating iglesia, mga kapatid, tayo po ay dumaranas po sa isang panahon, sa isang season, na parang patong-patong, sabay-sabay, ang mga pagsubok, paghihirap na ating dinadanas. Ang bawat tahanan sa araw-araw, sa kada linggo of this month, of this season, ay tinitira at winawasak ng diablo. At mapapaisip ka, bakit po ganito, Panginoon? Nananalangin naman po kami. Sinisikap naman po namin dumakad sa iyong mga tuntunin. Nagmamahal naman po kami kay Kristo, bagamat hindi po ito perpekto, pero sinisikap po namin na suriin ang iyong kalooban, alamin ang iyong kalooban, at tuparin ang iyong kalooban, pero bakit nangyayari ang mga ito sa aming buhay? Pagdating sa tahanan, winawasak ng diablo ang aming samahan. Pagdating sa aming mga pinansyal, tinitira ito ng kaharian ng kadiliman, to the point na ninanais ng mga kaaway namin sa espiritual, na sumpain ng Diyos, pagbintangan ng Diyos, ipamukha sa Diyos na wala siyang kwenta. Bakit pinintulutan ng Panginoon na mangyari ho ito? Sa pag-aaral po ng Book of Job, it is true. The first 2 chapters ay nakasentro sa suffering ni Job. Pero hindi po ito yung pinakatema ng aklat ng Job. Ang pinakatema ng aklat ng Job ay debate pagdating sa karunungan. It is a wisdom debate. Who has the greatest wisdom when it comes to suffering? Who has the greatest wisdom in answering the question, why evil exists if there is a good God? Na kung tawagin po in English terminology, theodicy. Kapag sinabi po yung salitang theodicy, it means, kung meron pong mabuting Diyos, bakit meron existence ang kasamaan dito sa mundo? So ngayon, nagkakaroon ng debate unang-una si Satanas at si Yahweh. Ang sabi po ni Satanas, kaya pinaglilingkuran ka ni Job dahil pinagpapala mo siya. So sa wisdom po ni Satanas, I guarantee you, Yahweh, in my wisdom, kapag sinubok mo si Job, susumpain ka niya. If you touch his body, susumpain ka niya. Yun ang karunungan ni Satanas. At kung tayo po ay nasa kalagayan ng Diyos, sasabihin natin, hindi ako papayag, Satanas. Huwag kang mangengelam sa kanila. Pero hindi yun ang sinabi po ni Yahweh.
Iba ang karunungan ni Yahweh kaysa sa atin. Ang karunungan ni Joshua, hindi ako papayag Satanas na patayin mo ang kanyang mga anak. Hindi ako papayag Satanas na maglagay ka ng sakit, karamdaman sa kanya. Hindi ako papayag Satanas na gamitin mo ang kanyang asawa bilang discouragement sa kanya. That's what I would have said. And that would have been the easy way out. But Yahweh is different. He says, go on ahead. Kunin mo ang lahat. Huwag mo lang babawian ang kanyang buhay. Now, yan ang isang bagay na hindi alam ni Job. Na ang nakaalam lamang po nito, from the standpoint of reading the Bible, ay walang iba kundi yung mga mambabasa ng Book of Job. Hindi alam ni Job, hindi alam ng kanyang tatlong kaibigan, hindi alam ng sino man during that period of time kung bakit nangyayari po ito kay Job. Ang nakaalam lang po, maliban lang sa Diyos. At sa debate po niya kay Satanas ay ang mga mambabasa ng aklat na ito. Pero hindi alam ni Job. Matter of fact, when you progress in reading the book of Job, nung dumaranas na po siya ng mga matitinding pagsubok, later on in the chapters that is to come, sinabi po ni Job, dahil ako'y matuwid, wala naman ako nagawang kasalanan laban sa Diyos. Haharapin ko si Yahweh para makakuha ko ng sagot sa aking mga katanungan. At ano ho yun? Lord, why did you allow a righteous man to suffer? And when you read the very end of the book of Job, hindi sinagot ng Diyos ang kanyang katanungan. Anong ibig sabihin po noon? Hindi obligado ang Diyos na magbigay ng sagot sa ating mga katanungan pagdating po sa mga paghihirap o trahedya o pagsubok na ating nararanasan. Some may say, siguro ang Diyos po is insensitive. Wala siyang puso. Wala siyang pag-ibig. Wala siyang pagmamahal. But in reality, hindi lang natin mauunawaan kung gaano kataas ang kanyang karunungan. The Bible says, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Yung nga lang, hindi na masagot po ni Job nung sabihin ni Yahweh sa kanya, nandun ka ba, Job? When I stretched the foundations of the world. Nandun ka ba, Job, nung nanganganak ang isang asno sa bundok? Nandun ka ba, Job, when I reached down to the depths of the sea? Sagutin mo ako sa mga bagay na yan. At ang sabi po ni Job, wala po masasabi, Panginoon. You know all things. So then that begs the next question. Bakit po natin pinag-aaralan ng mga bagay po na ito? This month, napansin ko po mga kapatid, specifically in this church, tinitira po ang sambahayan ng bawat isa. Tinitira ang iyong marriage. Tinitira ang iyong finances. Tinitira ang iyong relasyon sa iyong mga minamahal po sa buhay. At yan po ay sabay-sabay, patong-patong na nagaganap within this month. And this is occurring for everyone. Ang iba naman tinitira by the flesh, na makahinaan po nila, kaya nagbabackslide ang iba. Ang iba naman nanlalamig. Ang iba naman, laging mainit ang kanilang ulo hanggang sumabog na sa loob ng kanilang mga tahanan because of the fact they are pressured and overwhelmed by all the trials that are happening in their lives. At para naman po sa iba, habang sila po ay nagtatrabaho, wala na po sila kapayapaan sa kanilang pag-iisip. Dahil ang iniisip po nila lagi is what's happening in the home, what's happening for them, what's happening in the tomorrows that is to come. And you might ask, bakit pinintulutan ng Diyos na gumawa ang kaaway, gumawa ang laman sa atin? From the standpoint of Satan, ano po ang kanyang ninanais? Well, kung ibababa po natin ang basa, look what it says here mga kapatid in verse 10 to 11 or verses 9 to 11. Sabi po ng Biblia,
Sumagot si Satanas. May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalo dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Now look at this. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa ka niya. Yan ang nais ni Satanas. Why does Satan desire to bring tragedy sa buhay ng isang Kristiyano o sa tahanan ng mga Kristiyano so that at the very outcome of that testing, ang lalabas ho sa ating mga bibig, wala kang kwentang Diyos. Yun ang rason. Biro mo, ano yung unang tinira ni Satanas? Ang kayamanan ni Job. At ano po ang kanyang kayamanan? I'll just read it to you. In verses 14 to 15, oxen and donkeys. Verse 16, ang kanyang mga tupa. Verse 17, ang kanyang mga kamelyo. At ito ang kanyang pinaka-kayamanan. Verses 18 to 19, ang kanyang mga anak. Each and every one of us, meron po tayong kayamanan. Ang kayamanan ko, syempre, of course, maliban po sa ating Panginoon, is my family. They are my wealth. They are my riches. They are what is precious to me. Malamang ganun din kay Job. Dahil kung hindi kayamanan po, his family to him, as the most precious thing in his life, hindi niya sana araw-araw tuwing umaga nag-aalay, nananalangin para sa kanila. Pero nakita ni Satanas, okay. Precious pala ang pamilya mo sa iyo. Sige, titirahin ko sila. I will kill them. I will murder them. And let us see, Job, kung pagpapalain mo pa rin ang Panginoon, pupurihin mo pa rin ang Panginoon, tignan ko kung makatayo ka pa. Tignan ko kung merong magdadala sa inyo sa Panginoon in perfect righteousness in a way na hindi ka magkakasala. Or in a consistent righteousness, rather. Tignan natin Job. Maari dumarating po sa buhay natin, mga kapatid. There's a whole month na talagang dumalakad po tayo consistently. You feel as if you're on cloud 9 dahil dumalakad ka sa pamaraan po ng Panginoon, minamahal mo ang Diyos, and you feel as if you can take on the world. Until dumating ang isang season na sabay-sabay ang mga trahedya sa ating buhay. Perhaps that could look like this in your home. Puwapatong po ang mga bills, sabay na layoff ka. Or perhaps, may binibitbit ka na nga na bigatin in your soul because of how you live for God. And then nabalitaan mo, nagkasakit ang iyong mga anak, nadiskrasya ang iyong asawa. Or pagdating po sa loob ng gawain, kakatapos lang ng isang challenge, may panibago na naman. Some of you perhaps have experienced betrayal. For others, pain and suffering, emotionally and spiritually. Ngayon, what is the purpose of all of this? Maaari po natin itanong, sabi po ng Biblia, ninanais ni Satanas na sumpain natin ang Diyos. Alam niyo po, madali lang sumpain ang Diyos eh. Ang mahirap yung hindi ka magalit sa Diyos. Bakit po madali na sumpain ng Diyos? Dahil kung hindi po tayo nagbabantay, naghahanap po tayo ng pagbibintangan. Kung saan ilalabas po natin yung sama ng loob, ang mga pains natin, ang mga worries natin, kaya pinasasabugan po natin ang mga tao in front of us to the point that we even curse God. Dahil madali lang po yun sa ating laman. Pero ang mahirap na gawin is that kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, sabihin mo the very words, purihin magpakailanman ang pangalan ni Yahweh. Could you imagine na wala na ang lahat
ang estate mo, ang kayamanan mo, ang pamilya mo, at nagawa pa ni Job na sabihin, purihin ang Diyos magpakailanman. Kung ako ang nasa katatayuan ni Job at hindi ako nagbabantay, baka hindi na ako magpatuloy. Baka hindi ko nakausapin ng Diyos. Malamang hindi na ako magpapatuloy sa pananampalataya kung hindi ako iingatan ng biyaya ng Diyos. Huwag natin sasabihin, well, kaya pala ni Job, kaya ko rin yan. Hindi ho mga kapatid, this is a special grace, a special faith na binigay kay Job. Hindi pare-pareho po ang ating mga pagsubok, pero pare-pareho naman ang biyaya na ibinibigay po ng Diyos upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Kaya nung sinubok po ni Satanas si Job, akala po niya sa kanyang karunungan susumpain ni Job ang Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia, ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bakit ganito ang pananalita ni Job? Dahil sigurado kilala niya ang Diyos. At paano ho natin nakikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi lamang po tayo nagbabasa ng Biblia para mabusog ang ating kaluluwa. Hindi po tayo nagbabasa lamang po ng Biblia para lang masabi sa ibang tao, maipakita sa ibang tao na may alam tayo. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia para lalo natin makilala ang Diyos. Now, many Bible scholars suggest that naisulat po ang book of Job perhaps sometime in the latter half of the first millennium. Which means, mga kapatid, he may have been existing either before or after the monarchy. Yung panahon ng paghahari ng mga hari ng Israel. If that be the case, that means meron na pong alam si Job patungkol sa Diyos na nakaukit sa kasulatan. Perhaps Job knows that God is sovereign, and we know he knows that dahil siya mismo nagsabi, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang nagbabawi. Well, how does he know that? If not for the Word of God. So it is the knowledge of God ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Saan natin nakukuha ang knowledge of God? Unang-una, sa pangangaral ng salita po ng Diyos, sa pag-aaral ng salita po ng Diyos, at sa gabay at tulong ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, ang ating pagtitipon, hindi lang po ito pagtitipon lamang. Ito po ay pagtitipon para makilala natin kung sino itong Diyos na nagligtas sa atin. Pero maraming mga tao, mga kapatid, kapag invite nyo po sila, mga tao sa labas, sa mga gaytong klaseng pagtitipon, kinatatamaran po nila na makilala po ang Diyos daw para sa kanila. It is simply just a routine and religion. But for us, it is not. Yes, Christianity is a religion. It is something that we believe in. It is a system of beliefs na pinanghahawakan po natin that is rooted in truth and history. But it is more than that. It is a relationship. Tuwing naririnig po natin kung sino po ang Diyos, napupuno ang ating puso't isipan na lalo mag-ignite ang ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil lahat ng inaaral ho natin at binibitawan po mula sa pulpitong ito na nanggagaling sa banal na Espiritu, hindi po yan para lamang pumasok dito sa tengang ito at lalabas sa kabila, kundi lahat ng ating natututunan mula sa Diyos bilang pangako o babala ay kailangan gamitin balang araw kapag dumitaw yung mga trahedyang ito. Malamang mamaya titirahin kayo ng mga kaaway. Malamang sa pagbiyahe po ninyo pauwi, magsisimula na ang kaaway. Pero kailangan magbantay po tayo mga kapatid, kagaya ni Job. Dahil bago dumating ang kanyang tatlong kaibigan na hindi talaga mga kaibigan pagdating sa payo, Job was able to hold on to his integrity. At kaya naman dumating ang kanyang tatlong kaibigan at sumulpot pa yung isa na parang action star na ang pangalan si Elihu. Siya'y nakabatang tagapagpayo in those days na akala mo marunong pero hindi naman.
Sa panahon po na yon, kaya po nila inaakala na si Job po ay gumawa ng isang kasalanan sa sikreto dahil hindi ka lang parurusahan ng Diyos na ganun-ganun lang. Dahil ayon po sa kasunduan ng dumatipan, kapag ikaw ay sumuway sa tinig o salita ng Diyos, boils, plagues, covenant curse will come upon you. Kaya hindi natin may iwasan talaga na isipin kung bakit ganun magsalita ang mga kaibigan ni Job. Kaya ka siguro pinaparusahan ng Diyos, Job, dahil nakasala ang iyong mga anak. Pero hindi yun pala ang rason. Sabi naman ng iba, kaya ka pinaparusahan ng Diyos, Job, dahil mayabang ka. Pero hindi pala yun ang rason. Meron naman iba, kaya ka pinaparusahan ng Diyos dahil may nakikita ang Diyos sa iyo na hindi tama. Pero hindi pala yun ang rason. Ang nais ipakita po dito, mga kapatid, is this. Is it possible for God who is righteous and good to allow suffering on a righteous man? Yun ang punto dito. Kung ako lang pag-uusapan, hindi ko kapantay si Job. Si Job walang kapintasan. Si Job matuwid. Si Job umiiwas sa kasamaan. I am nowhere close to the sanctification of this man. Matter of fact, I should be punished, not Job. Pero ang ayon po sa storya, si Job ang pinarusahan. So there are two things na makikita po natin dito kung paano po tinira ni Satanas si Job. Number one, ang kanyang kayamanan. His animals, his servants, and his own family. Maging handa tayo, mga kapatid. Alam ng kaaway kung ano yung pinapahalagaan po natin sa buhay at pwede po niya tirahin, wasakin, kung paintulutan po ito ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoon, wherever your treasure is, that is where your heart is also. Why? Perhaps, as what we've seen in the text, paintulutan po ito ng Diyos for the sake of Satan, that you would curse God, but for His sake, that you would bless God. Sino po ba ang kayamanan po ninyo? Sino yung mga pinapahalagaan po ninyo sa buhay? What if bawian sila ng buhay? What if madisgrasya ho sila? What if? Magpapatuloy pa rin po ba tayo? Will you curse God? O sasabihin mo yung sinabi ng Diyos o sinabi ni Job, ang Panginoon ang nagbigay ng lahat at ang Panginoon din may karapatan kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi pa ho natapos dyan. Alam mo si Satanas kasi kapag sinubok ka ni Satanas, hindi siya natatapusan sa isang araw. Araw-arawin ka niya. Hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya sa atin, which is to fall in sin, hindi siya titigil. For the devil as a roaring lion roams around looking for someone to devour. Hindi siya titigil. Sabihin na po natin, this Sunday, this Lord's Day, purihin ang Panginoon, lumakas po kami. Nagtagumpay kami nitong hapon na ito, purihin ang Diyos. Pero magbantay ka mamayang gabi. Magbantay ka para sa kinabukasan. Magbantay ka in the next few days to come. Because si Satanas, as a master strategist in warfare, spiritual warfare, hindi siya titigil. Kung hindi ka niya matira, titirahin niya ang asawa mo. Kung hindi niya matira asawa mo, titirahin niya mga anak mo. At kung hindi niya kaya ang mga anak mo, dahil nga protektado sila ng Diyos through prayer, He's gonna attack your work. He's going to attack the people around you. Gagawin niya ang lahat para hindi ka na magpatuloy sa Diyos. So titirahin niya ang iyong kayamanan. The next thing na ginawa po ni Satanas is tinira po niya ang health ni Job. Look at verse 4 of chapter 2. Chapter 2, verse 4. Excuse me. Sinabi ni Satanas, matatanggap ng tao na mawala ang lahat sa kanya basta't buhay lang siya.
Pero kapag siya ang sinaktan mo, tiyak na isusumpa kanya. A skin for skin, a man will give all that he has. Anong ibig sabihin po nun? It means, yung idiom in Hebrew is no different than saying an eye for an eye, a tooth for a tooth. Basta siya'y nabubuhay, touch his health, susumpain kanya na. He will curse you. Susumpain kanyan. I guarantee you that. Yun ang sabi ni Satanas. So ano po nangyari kay Job? Nagkaroon po siya ng mga piksa. For us as Christians, hindi natin maintindihan bakit meron po tayong mga kapatiran that all of a sudden, nagkaroon ng cancer. Diabetes. It could be genetics, it could be hereditary. Posible. Pero may mga bagay na hindi natin maunawaan that bigla na lumitaw yung mga sakit karamdaman sa atin. Papaisip ka. Now, hindi ko pinag-uusapan ho dito yung you're not eating well, you're not eating healthy. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. But just out of nowhere, you were diagnosed with 3 months to live with this disease. Pero sabi po ng Biblia, nung si Job po ay nagkaroon ng mga piksa, kumuha po siya. The Bible says, kumuha po siya ng isang substance, isang broken piece of pottery, and he started shaving himself. Ayon po sa mga eskolar ng Book of Job, the reason why kung bakit po ginawa po ni Job po ito dahil yung uri ng pigsa na meron po siya ay, we could say, very itchy. It was very irritable sa balat. So instead of magreklamo siya, he just scraped it off. At nung madatnang po siya ng kanyang mga kaibigan, sabi po ng Biblia, pinunit po nila ang kanyang mga damit, naglagay po sila ng mga abo, and they sat with Job. Ganong kalala ang itsura ni Job. Tayo, nagre-reklamo tayo. Pambirang sipong ito. Pambirang lagnat na ito. Pambirang arthritis na ito. Gout na ito, lahat na. Pero look at Job. Nagreklamo po ba si Job? No. The Bible says, hindi lang po siya nagkaroon ng mga piksa. He didn't just have a physical problem, he also had a wife problem. Dahil ano po ang sinabi ng kanyang asawa? Verse 9, sinabi sa kanya ng asawa niya, ano? Tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Totoo ang sinasabi ng Biblia. Kapag ikaw ay mahina, kailangan yung kasama mo sa buhay, na sa konteksto man ng pagtatrabaho, Christianity, or marriage, siya ang sasalo sa iyo. Hindi nangyari po kay Job Kung sino ang dapat niyang inaasahan magpapalakas sa kanya, yung pa ang nagpayo ng kasamaan. Now literally, yung sinabi po dito, pagpalain mo ang Diyos upang mamatay ka na. But most men understood that word pagpalain is understood more along the lines of cursing God and die. Anong ibig sabihin nun? Sabihin mo sa Diyos, wala siyang kwenta. Sabihin mo sa Diyos, dahil sa iyo, naghihirap kami, patayin mo na lang ako. Dumarating po ba yung mga ganong klaseng pananalita, pag-iisip sa atin? Kapag punong-puno na ho tayo na parang naiisip natin, gusto ko na magpakamatay. Panginoon, bawian mo na ako ng buhay. Ganyan din nangyari kay Elijah. Nung makabalita po siya kay Jezebel, that yung ginawa ni Elijah sa kanyang 850 plus prophets, gagawin din ni Jezebel sa kanya, tumakbo siya south. And he was under a tree at sinabi niya, Panginoon, I'm the only one left. Bawian mo na lang ako ng buhay. Because ending your life to us seems as if it's the only way out. Not knowing.
Kapag pinatay mo ang iyong sarili tapos hindi mo pa tinanggap ang Panginoon at you're not walking right with God and you haven't professed Christ, you haven't accepted Christ, you haven't repented of your sins because you murdered yourself, impyerno ang baksak natin. Pero yun ang nais ni Satanas. Magpakamatay ka na. Sumuko ka na. Bumalik ka na lang sa mundo. Biro mo kung ang Diyos ang natatanging manggagamot, bakit may sakit ka? Di ba iniyak mo yan sa Panginoon na pagalingin ka pero hindi ka niya pinagaling, sumuko ka na. Pero sabi po ng Biblia sa kanyang asawa, sinabi ni Job sa kanyang asawa, nagsasalita ka na walang kabuluhan, mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Diyos at hindi ang masasama? Nang ibig sabihin, bakit ganun magsalita si Job? Again, he knows something about God. Yan yung batas na kung tawagin the law of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Walang kinikilingan ng Diyos. Mapakristyano ka o hindi, ang mali ay mali. Kaya sinabihan po ni Job ang kanyang asawa, you are speaking like a foolish woman. Kaya mga kapatid na mga kababaihan po dito, if your husband is going through a spiritual storm, encourage him. Pray for him. Remind him of the goodness of God. Huwag ka magdadagdag in the sense of kung nakikita mo na mainit na ang ulo, marami na siya iniisip, babaksak na siya, sisigawan mo pa siya, dadagdagan mo pa ang kanyang iniisip. Ganoon din sa ating mga kalalakihan, kung may pinagdadaan ang ating mga asawa at nakikita mo, they are stressed out. Huwag na tayo magdagdag, but rather pray for them. Encourage them, ask them, is there something that I can do to be of courage or encouragement to you? Meron po ba ako maitutulong para sa ikalalakas mo? Rather than, nakasimangot ka na naman. No, hindi yun ang karunungan ng Diyos. You could see that hindi sinumpa ni Job ang kanyang asawa, hindi niya sinabi, wala kang kwentang babae, satanas ka, demonyo ka, umalis ka dito. He says, you are speaking as a person who is foolish. Inaaralan pa ni Job ang kanyang asawa. In other words, kaya nakapagsasalita na walang kabuluhan ang isang tao o yung mga minamahal po natin sa buhay is because there is lack of wisdom being applied. At para makita po nila where they are lacking, kailangan po sila aralan. Pero yung insultuhin mo sila, laitan mo sila, condemn them, paano sila matututo? We need wisdom. So with that being said, mga kapatid, ano yung makikita po natin dito in the book of Job? Ito ang magandang aral. Bagamat si Job po ay hindi nagkasala sa Diyos in the first 2 chapters of this book, nung dumating na yung mga ilang payo na hindi naman tama, doon na nagsimula magkasala si Job. Nang ibig sabihin, kung hindi po natin binabantayan ang ating mga spiritual na tenga, pag-iisip at puso, at hinayaan po natin na makapasok ang mga maling aral, maling pangangatwiran, mga maling filosofiya sa ating puso at isipan, malamang apektado ho tayo. Kung hindi ang Diyos ang ating kinakausap, kung hindi ang salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan, malamang iba na ho ang pinapapasok po natin dito sa ating espiritu. It may be doubt, it may be unbelief, it may be condemnation, it may be discouragement. Kailangan mag-ingat. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, for as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano yung pinapapasok po niya dito sa kanyang puso at isipan, yun din maging kinalabasan ng kanyang buhay. Puro depression na lang ang kinakain mo, magiging depressed ka sigurado. Puro kamunduhan ang pinapapasok mo sa sarili mo, magiging makamundo ka.
Puro na lang doubt, pagrereklamo ang tinatanim mo dito. Tignan mo kung ano yung lumalabas sa iyong bibig. For as a man thinks in his heart, so that is what he will become. Pero Job, the reason why ang lumalabas sa kanyang bibig, to God be the glory. Praise be the name of Yahweh. Because in his mind, in his heart, he knows who God is. Hindi man lang po niya maipaliwanag bakit nangyayari ang mga bagay na ito. But one thing he does know is this, purihin magpakailanman ang Panginoon. Yan ang kailangan po natin hilingin sa Panginoon. Kapag nagkakaroon na po ng kaguluhan sa bahay, meron ka ng discernment. Ano kaya ginagawa ni Satanas? May ginagawa na naman ang kaaway. Be silent. Be still. Huwag ka muna magsasalita, mag-isip ka. Bakit ito nangyayari? Huwag ka agad magre-react. Ano ang pinaplano ng kaaway? Manalangin ka na. Watch and pray, sabi po ng Biblia. Pray without ceasing. Kapag nabalitaan mo, may nadiskrasya sa pamilya mo, manalangin ka na agad, Lord, I don't want to doubt you. I don't want to question your goodness. Help me praise the Lord. Help me rejoice in the Lord always. Help me count it all joy when you fall into diverse temptations. Or, kapag ikaw ay na-lay off o nagkakaroon po ng kahinaan at your workplace to the point that may mga rumors na magtatanggal sila ng mga employees, huwag ka magre-react. Lumapit ka agad sa Diyos. Because merong karunungan ang Diyos na hindi natin alam, mga kapatid. And maari, in the view of God, hahayaan ko mangyari ito sa aking mga anak. Dahil kapag sila'y tumakbo sa akin, mas ipapakita ko sa kanila ang aking kabutihan, katapatan, at mas pagpapalain ko sila. Nawala ang lahat ng mga anak ni Job, nawala ang lahat ng kayamanan ni Job, but when you read the last chapter of the book, ibinigay ng Diyos ang lahat na nawala kay Job at nagdagdag pa siya. Minsan napapaisip tayo na, Panginoon, hirap na ako. Nahirapan ako na makita ang aking pamilya ng ganyan. Nahirapan ako na makita ang aking asawa ng ganyan. Nahirapan ako na hindi ko maibigay ang lahat ng pangangailangan na mahal ko sa buhay. And God wants to put you in that place. Why? So that you cannot receive the glory, but that He alone would receive the glory. Dahil hindi tayo Superman. Dahil hindi tayo talaga ang main provider. Hindi talaga tayo ang nagbibigay buhay, kundi siya ang nagbibigay ng buhay. So that at the end of the day, hindi mo pwede isumbat dahil sa pagiging masipag ko, dahil sa aking pagiging porsigido, dahil ako ay isang matalino at masipag na tao. No, but rather, dahil sa kabutihan ng Diyos, we have all that we have. To God be the glory. Dahil kung wala kang pagsubok, sigurado, aagawin mo ang kalwalhatian ng Panginoon. Kung walang pagsubok, kung hindi ka dadali ng Panginoon sa isang estado na ikaw ay mahinang-mahina at walang-wala, sigurado ikaw lagi ang bida ng iyong kwento. Sabi po ng Biblia in the book of Isaiah, I am God and my glory will I give not to another. Kaya ang panalangin po ni Agur sa Aklat ng Kawikaan 30, Panginoon, ito lamang ang aking hinihiling. Huwag mo ko payamanin, baka makalimutan kita. At huwag mo din hayaan na ako'y maghirap, o baka ako pa ay gumawa ng anumang kasamaan laban sa inyo. Ibigay mo lang sa akin ang aking pangangailangan. Yan ang nais po ng Diyos. He wants us to depend on Him. He wants to remind you. Natatandaan mo ba yung mga iba't ibang pagsubok na pinagdaanan mo? Di ba tinulungan kita noon? Kaya ka pa rin ng Diyos na tulungan hanggang ngayon. At magpakailanman.
Pero meron din po tayong matututunan dito, mga kapatid. Kahit na humingi po tayo ng kasagutan sa Diyos at hindi po niya ibigay ang kasagutan po na yon, meron pa ring aral na nais po ipamuhay sa atin ng Panginoon, and that is, kahit na dumaranas ka ng pagsubok at hindi mo maunawaan, maintindihan bakit nangyayari ito, what we can learn from Job is, be still and fear God. Be still and fear God. Nang ibig sabihin, kahit na alamin mo pa yung sagot, hindi yun ang point eh. The point is, will you remain faithful to God? Yun ang punto doon. What if dumating, mga kapatid, ang matinding trahedya in the church? Na dumating po ang pamahalaan at naglagay po ng batas na ang sino man magtipon, ikukulong. Magpapatuloy pa rin po ba tayo? What if makulong si Brother Josh? What if makulong yung mga iba sa inyo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo? Magpapatuloy pa rin po ba tayo? Or will we curse God? Or we will have unbelief towards God? Ang sabi ng Biblia, ipagpatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. What if mamaya, God forbid, pero pinintulutan niya, may disgrasya na mangyari, will you curse God? What if something bad happens to your children? Na paralyze sila, will you curse God? Or what if you enter into work the next day and your boss tells you, I'm sorry, we're running low on business, we're going to have to let you go. Will you curse God? One thing is for certain, kapag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, the Bible teaches us that all things are going to work out for the good. Tignan niyo po ang nangyari sa buhay po ni Job, if you turn with me. In Job chapter 42. Basahin po natin ang Job chapter 42. Talatang 12. Job chapter 42 verse 12. Sabi po ng Biblia sa 42 talatang 12, sa gayoy, lalong pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job, nang higit pa kesa sa dati. Binigyan siya ng Panginoon ng 14,000 na tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pares ng baka at 1,000 babaeng asno. Binigyan din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang panganay niyang babae ay si Jemima. Ang pangalawa ay si Kezia. At ang pangatlo ay si Karen Hapuk. Walang babaeng mas gaganda pa kesa sa kanila sa buong lupain. Binigyan sila ni Job ng mana katulad ng kanilang mga kapatid na lalaki. Pagkatapos nito ay nabuhay pa si Job na 140 na taon. Nakita pa niya ang kanyang mga apo hanggang sa ika-4 na saninahi. Matandang-matanda na si Job nang siya'y mamatay. May napansin po ba kayo? In Job 1, ilan po ang kanyang mga hayop? 7,000 na tupa. At the end of the book, ilan po ang kanyang tupa? 14,000. In chapter 1, he only had 3,000 camels. In chapter 42, he had 6,000. In other words, dinoble ng Diyos ang lahat. Now this comes to the concluding question na maari hindi pa ho natin sinasagot kanina. Why did God allow this righteous man to suffer? Dahil sa istruktura ng teolohiya at kwento ng Biblia, Job would be a foreshadow of another innocent man who would suffer and be punished. Though he did not sin
At kailanmay hindi ho siya nakapagsalita ng anumang uri ng kasamaan mula sa kanyang bibig. Pinarusahan po siya ng Diyos. Hindi dahil gumawa siya ng kasamaan, kundi inalay niya ang kanyang buhay para sa mga masasama. At sino ho yun? Si Jesus. That's why when Job suffered, ang dilema ng mga marurunong sa panahon ni Job, how could this happen? Paano maituturing makatarungan ng Diyos na hatulan niya ang inosente, parusahan niya ang walang kasalanan? And the answer to that wisdom is Christ. Ang dapat parusahan ay tayo. Ang pinarusahan ay yung pinaka-inosente sa lahat. Matter of fact, ibahin natin yung salitang pinaka-inosente. Siya ang inosente sa lahat. At saan po yung wisdom ng Diyos doon? The wisdom is, an innocent and perfect man must pay the price for a wicked and unrighteous people. That through his suffering, maililipat ang kanyang katwiran sa mga ito at maililipat ang kanilang kasalanan sa kanya. At sa kanyang pagkamatay sa krus, ang sino mang sasampalataya sa kanya ay mababalutan ng kanyang katwiran habang siya ang nagbibitbit ng kanilang mga kasalanan. Pagpapalain sila as if sila ang namuhay ng kanyang buhay. At siya naman ay parurusahan as if siya ang namuhay na kagaya natin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Para sa mga Hudyo, katitisuran. Para sa mga Griego, kamangmangan. Pero sa atin mga sumasampalataya, siya ang karunungan ng Diyos. You're saying that si Kristo binugbog, sinapak sa mukha, dinuraan, na wala naman siya kasalanan para sa akin? Yes. You're saying binigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa akin, alang-alang sa kapurihan ng Ama, bagamat hindi ako naging tapat sa Kanya kahit ni isang beses. Hindi ko siya minahal ng perpekto, and yet ginawa ni Kristo yan para sa akin? Yes. Kahit na binabaliwala ko siya, kahit ako'y lagi nakakalibot sa Kanya, ginawa niya yun para sa akin? Siya ay naghirap para sa akin? Yes. Notice Job, nung siya ay pinarusahan, right before he died, pinagpala siya ng Panginoon ng napakaraming pagpapala. And look at what happened to Jesus. When Jesus died and suffered for our sins, ang lahat ng sasampalatay sa Kanya ay pinagpala niya ng mana. Ano po yung mana na yun? Sabi po sa aklat ng Efeso 1, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan pinagpala niya tayo ng lahat ng mga pagpapalang espiritual mula sa langit. So maaari, maghihirap po tayo on this side of life, pero pagdating sa kabilang buhay, dahil sa paghihirap ni Kristo para lang mabigyan ng kapurihan ang Diyos Ama at tayo ang naging beneficiaries of that suffering, we suffer today, but in the life to come, we will rejoice in the presence of God. And in that realm, sabi po ng Biblia, there will be no more pain, no more suffering, no more death, no more tears, for the former things have passed away. So yes, ang tanong, why did God allow a righteous man to suffer? Para maipresenta po niya ang kanyang dakilang karunungan na kailanmay hindi natin mauunawaan. And where is that wisdom fully displayed in all of its glory and power and majesty? In the person and work of Christ. He is the greater Job. He is the suffering man. He suffered that I could be forgiven.
He was condemned that we would be made righteous. He was persecuted, put to death, para tayo ay pagpalain ng kaligtasan. Kaya wala tayong karapatan, mga kapatid, na sumpain natin ang Diyos, pagdudahan ang Diyos, pagsalitaan ang Panginoon, dahil kahit kailan, never siya gumawa ng anumang kasamaan sa atin. Ang punto ho dito, hindi lang talaga natin maunawaan ang kaalaman at karunungan ng Diyos. And therefore, purihin natin siya lagi. Whenever you're going through storms, praise be the name of the Lord. Whenever you're going through tough times, praise be the name of the Lord. When you can't understand what's going on, praise be the name of the Lord. Kahit hirap na hirap ka na, praise be the name of the Lord. Dahil kung hindi ho tayo susuko sa paggawa ng kabutihan ayon sa kanyang kalooban, aani at aani tayo balang araw. It may not be financial wealth. It may not be what you desire. Pero God knows what you need. And if you seek first the kingdom of God and His righteousness, lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Sa gayon, dito na po magtatapos sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5. Turn with me in the book of James, chapter 5, beginning at verses 10 to 11. James, chapter 5, verses 10 to 11. Sabi ho dito, tularan nyo ang pagtsatsaga at pagtitiis ng mga propeta, ng mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sadyang mabuti at maawain ang Panginoon. Sa mga Kristiyano, ipagpapatuloy ng Diyos ang kanyang kabutihan at awa sa inyo. At sa mga hindi pa tumatanggap kay Kristo at hindi pa nagsisisi sa kanilang mga kasalanan that are here this afternoon, gusto mo maranasan ang kabutihan ng Diyos? Gusto mo maranasan ang awa ng Diyos? Lumapit ka kay Kristo, pagsisihan ang iyong mga kasalanan upang ang galit ng Diyos sa atin ay mapawi. Dahil hanggat hindi tayo dumalapit kay Kristo at nagsisisi sa ating mga kasalanan, and we have not declared that He is Lord and Savior who has been raised from the dead to save us from our sins, the wrath of God still abides. But to those who are in Christ, sabi ng Biblia, ang kabutihan at awa ng Diyos ay kailanmay at patuloy mananatili sa atin. Again, magpakailanman. Let us remember the perseverance of Job as we pray.